Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Randy Terencio. Shoutout kay Felchay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mataba, mayaman, ako, shit, nanginginig si Pangolin dahil sa excitement. Hinawakan niya ang damit ni Aaron at mahinang sinabi. Kung nakakaloka, paanong hindi magugulat ang Aaron? Alam mo, natatakot ako na alinman sa 12 kahon ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng maraming tao sa kanilang buhay. Masasabi pa nga na ang sanggol na Aaron na orihinal na hinanap mula sa 4 na dragon ay walang halaga kumpara sa 12 kahon. Ang mga bagay na ito, 4 na salita ay maaaring ang pinakamahusay na interpretasyon, mayaman at hindi magagapi. Gayunpaman, ang sorpresa ay bumalik sa pagkagulat. Bahagyang kalmado si Han Sanchen at tumingin kay Zia na tumakbo, the so-called no merit, no reward, these things, ay ang dot ni Zia Wei. Tumakbo si Zia ng mahina, nakapasa ka sa trial practice ng Shuyu Cave, na nagpapakita na nakilala ka ng mga ninuno ng Phoenix. Bukod pa rito, mahal ka rin ni Zia Wei, kaya, shit, ang laki mong baka. Nang marinig ang mga salita ni Zia Ran, agad na tuwang-tuwang hinayla ng Pangolin ang Aaron at nagmamadaling sinabi, ang kapangyarihan ng Phoenix ay napakalakas na ang pinakamahusay na anak na babae ng Phoenix ay hindi lamang maganda ang pangangatawan, kundi pati na rin ang magandang hitsura, bukod dito, napakaraming walang katapusang kayamanan at kayamanan. Gatas siya. Magiging invincible ka sa hinaharap. Who dares to say no? Shit, life is at its peak, but his mother is like this. Totoo nga, bilang lalaki, mapapangasawa niya ang pinakamagandang anak sa mundo habang nakaupo sa lakas at kayamanan. Masasabing, na siya ay talagang lumipad sa mga sanga at naging isang phoenix para sa sinuman, pagkatapos ng buhay at kamatayan, hindi ba iyon ang gusto niya? Pagkatapos I'll forgive Aaron for not enjoyed it. Pagkalabas nito, tulala ang Pangolin, at tumakbo si Zia na tinitigan si Aaron, anong pinagsasabi mo? Aaron na ang may puso. Bagamat hindi pa tapos ang kanyang karera, nandoon na ang kanyang tahanan. Sagot ni Aaron. Tumakbo si Zia na kumunat ang noo, may asawa ka na. Eksaktong. Tumakbo si Zia ng tahimik. Ilang sandali, tumangala siya ng bahagya at tumingin sa Aaron, bagamat sayang, normal lang sa mga lalaki na magkaroon ng 3 asawa at 4 na asawa, lalo na sa mga talentong tulad mo. Walang problema si Zia Wei, at kakausapin ko siya ng detalyado. Mabilis na hinayla ni Pangolin ang damit ni Aaron at bumulong, shit, people don't mind, but I mind. Biglang sinabi ni Aaron sa straight voice. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zia Wei at sinabing, siguro ang iba ay magkakaroon ng 3 asawa at 4 na babae, ngunit ang puso ni Aaron ay laging si Ivory, at hinding-hindi magkakagulo, sa kahit na sinong babae. Aaron, tumakbo ng malamig si Zia, at galit ang maganda niyang mukha, huwag masyadong lumayo. Kailan ang pamilya Phoenix nag-propose ng kasal ng personal? Kailan nila kinuha ang kanilang kayamanan bilang isang produkto ng dot? Kailan sila gumawa ng exception para payagan ang mga lalaki na magkaroon ng 3 asawa at 4 na asawa? Galit na tanong ni Zia. Malinaw na nakagawa na siya ng sapat na konsesyon, ngunit kinagat pa rin siya ni Aaron hanggang mamatay, na ikinagalit niya. Mabilis din ang Pangolin, hinayla niya ang mga damit ni Aaron at hinayaan siyang halos makuha ito ng ganitong uri ng magandang bagay ay kapakipakinabang kay Han Yikian ng walang pinsala. Paumanhin, tumakbo si Ate Zia, sumuko na ako kay Hansan at hindi nagpakumbaba. Nagalit si Zia. Itinaas ang kamay at tinuro si Hansan, sabihin mo ulit. Kahit libu-libong beses, ganoon din ang ugali ni Hansan. Ang asawa ko lang sa buhay na ito, at walang posibilidad na magkaroon ng ibang babae.
Sabi ni Hansan na may bahagyang pagsaludo at sinabi, mukhang maganda si Miss Xia Wei, sa kanyang hitsura, kahit na hindi pinapayagan ang dot, marami pa ring mahuhusay na talento ang dumarating sa pintuan, mangyaring huwag mag-aksaya ng enerhiya sa Aaron tulad nito, pagkatapos noon, direktang tumalikod si Aaron at aalis na sana, 2 hakbang lang, malamig na tumakbo si Xia sa likod niya, Aaron, tigilan mo ako, bahagyang tumayo si Aaron, tumakbo si Xia ng malamig, tinatrato mo ba talaga ang pamilya ko sa Phoenix bilang mga ligaw na pusa at ligaw na aso? Kung tumanggi ka, ayaw mo, Aaron, huwag mo akong sisihin sa hindi pagsasabi ng mga pangit na salita sa unahan, kung maglakas loob kang sumulong, magsisisi ka ng husto. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master, salamat sa solid na suporta po. Boom! Halos kasabay nun ang malakas na ingay sa buong hall. Ilang kahon ang direktang natambo ng kakaibang puwersa, at ang laman ay agad na itinapon sa lupa. Ang presyon ng hangin ay nagsimulang bumagsak bigla, at isang hindi nakikitang intensyon ng pagpatay ay dahan-daang dumating mula sa likuran. Pagtingin kay Xia na tumakbo, kulay ginto ang buong katawan. Sumama ang pakiramdam ng pangolin at nagmamadaling pigilan ito. Ngunit halos sabay-sabay, ilang lightsabers ang naipasok sa lupa 1 metro sa harap ng Aaron. Kung gumalaw muli ang Aaron, halatang hindi magiging malambot doon si Xia. Dahan-dahan kang magsalita, nagmamadaling humakbang si Pangolin, pumwesto sa pagitan nila, tumingin kay Xia na tumakbo at sinabing, tumakbo si Miss Xia, may sasabihin ka. Wala akong masabi sa kanya. Kung kumilos ako muli ng kalahating hakbang, hindi nakakagulat na ibinaling ko ang aking mukha ng walang awa. Aaron, I tell you, today, you have to marry if you marry or not. Walang laman na tumango ang Pangolin. Ilang hakbang ang sumugod sa Aaron at bamulong. Sabi ko Aaron, dapat. Wala ka ngayon sa Watermoon Cave. Kung sinuswerte ka, maaapektuhan ka ng selyo ng lupa. Ikaw ay hindi niya kalaban. Tulad ng kasabihan, ang isang bayani ay hindi dumaranas ng agarang pagkalugi. At saka, hindi ka nalulugi. Ikaw ay anak ng Phoenix, ginto, pilak at alahas. Ang pinakamahalaga ay ang kakilakilabot na kapangyarihan ng Phoenix. Kung nakuha mo ang kapangyarihan ng Phoenix at ang iyong sariling lakas, bakit matatakot ang mundo? At saka, huwag mo akong sisihin sa pagiging madaldal. Gustong-gusto mo si Ivory, pero ano ang ugali ni Ivory sa iyo ngayon? Wala ka bang kalahating punto? Mas mabuti na, gusto ng Pangolin na magpatuloy, ngunit sa oras na ito, umiwas ng tingin si Hansani. Huminga ng malalim at mahinahong sinabi ni Hansani, kung mayroon ka pang isang bibig, mananatili ka sa pinagmumulan ng pitch. Sa akin naman, ano ang takot kahit mamatay ako? Sa sandaling bumagsak ang boses, walang takot na itinaas ni Aaron ang kanyang mga paa at umalis. Tumakbo si Xia at nakita ito at nagulat. Halatang hindi niya inaasahan. Ngayon, ang Aaron ay hindi nang ahas na makipagkompromiso. Sa kasalukuyan, hindi na niya kayang tiisin ang galit sa kanyang puso. Nang gumalaw siya sa kanyang kamay, isang gintong liwanag ang direktang pumutok. Pagkatapos ay lumiko siya ng 2, 4, 4, 8, at dumiretso sa Aaron. Ang Pangolin ay hindi namamalayan na huminto at gustong palitan si Han Sanchen ng direkta itong dinala, ngunit hinaranggan niya lamang ang 8 lightsabers. Tumakbo si Xia doon na nakataas na ang isa pang kamay. Sa pagitan ng pagpihit ng kanyang mga kamay, diretso niya itong sinampal sa hangin. Aaron, ingat ka, mabilis na sigaw ni Pangolin. Ngunit para kay Han Sanchen sa oras na ito, siya ay halos isang ordinaryong tao lamang na may mayaman na karanasan sa pakikipaglaban nang hindi siya mapalad. Kahit na walang paalala ng Pangolin, alam ni Han Sanchen kung paano umatake, at kung gaano ito katagal. Basta, ang pag-alam ay isang bagay, at kung kaya niyang itago sa oras na ito ay isa pang bagay. Kaya, sa halip na itago, mas mabuting wag na lang magtago ng diretsyo. Ni hindi niya pinaandar ang katawan niya. Diretsyo niya itong ibinaba. Bang! Sa isang mapurol na ingay, si Aaron ay malubhang nataman sa kanyang likod. Pagkatapos ang buong lalaki ay sumuray-suray ng ilang hakbang. Nang makita niyang malapit na siyang matambak, biglang napasandal ang jade sword na may isang kamay. Tik! Ang dugo ay bumagsak ng maayos at patuloy na tumulo sa lupa, ngunit ang katawan ni Aaron ay matatag pa rin ang suporta doon.
Ikaw. Lalong nagalit si Ziaran nang makita niya ang Aaron na ganito. Sige, kaya mo ba itong suportahan ng ganito? Titingnan ko kung hanggang kailan mo ito kayang suportahan. Mabangis na tumakbo si Sia na pinahihit ang kanyang kamay, isang gintong liwanag ang direktang namuo, at biglang sumugod sa Aaron na may isa pang galaw. Ang depressed palm ng pangolin ay direktang itinapon ng 8 gintong espada, at pagkatapos ay direktang bumilis sa gininto ang liwanag. Sinusubukang tulungan si Aaron na harangan ng suntok, sa loob ng 2 magkasunod na beses. Huwag sabihin na ang Aaron ay nasa ganoong estado, kahit na sa kanyang kapanahunan, ito ay ganap na walang silbi ng walang pagtatanggol, it's for nothing. Gayunpaman, bagamat ang pangolin ay mabilis na nagsalamin, ang Dharma dito ay halos hindi makahawak sa maliit na buntot ng gininto ang liwanag, at karamihan sa gininto ang liwanag ay napakalakas at nabasag sa Aaron. Puff, bumulwak ang dugo ni Aaron para sa ilang zang, at ang kanyang dobleng pag-urong ay mas direkta at malambot, sa ilalim ng inertia. Bigla siyang sumulong ng ilang hakbang, ngunit nakakagulat na hindi pa rin nahulog ang Aaron. Nakalabas sa Jade Sword ang mga kamay na may berdeng litid dahil sa sobrang lakas. Storytelling channel sa YouTube. Bahagyang gumalaw ang katawan ni Aaron. Sa gulat na mga mata ni Ziaran, tumayo siya ng dahan-dahan at napakatigas. Pagkatapos ay sinubukan niyang iangat ang kanyang mga paa at sinubukang muling sumulong. Tumakbo si Zia na idinilat ang mga mata at tumingin sa likod ng lalaki. Hiniling lang niya na pakasalan niya ang kanyang kapatid, hindi pinilit na patayin. Bakit? At gayunpaman, napakahirap bang ibaba ang iyong ulo? Bang! Muling humakbang palabas si Aaron ngunit isang hakbang pa lang, bumagsak na ang dugo sa kanyang bibig sa lupa. Sa pagtingin sa dugo, kahit si Zia mismo ay tumakbo ay hindi makayanan sa oras na ito, hindi pa banggitin ang pangolin na sunod niyang tiningnan. Hindi niya naunawaan na mahal ni Aaron si Ivory, ngunit ang tanging naisip niya ay mula sa posisyon ni Aaron, ngunit natatakot siya na hindi niya akalain na ang lalaking nasa harapan niya ay mamahalin ng labis. Bang! Isa pang hakbang. Hindi mabigat ang tunog ng mga yabag, ngunit ito ay isang mapurol na tunog na tumatama sa puso ng 2 taong naruroon. Nag-alinlangan na tumakbo si Zia at tumingin sa Aaron. Sa sumunod na segundo, kinagat niya ang kanyang labi at bahagyang itinaas ang kanyang mga kamay. Natukoy ang Aaron. Wala ba siyang sariling posisyon? Golden light condensation. Matagal nang nakulong si Pangolin sa kalungkutan at pagkabigla ng Aaron. Hindi niya napansin na tumakbo muli si Zia sa oras na ito, at isang gintong liwanag ang biglang umatake sa Aaron. Nang makita ang gininto ang liwanag na papalapit sa Aaron ng higit pa, kasama ang estado ng Aaron sa oras na ito, kung gagamitin mo ang paglipat na ito, ang sitwasyon ay lubhang mapanganib. Nang lumingon si Pangolin at nakitang papalapit na ng papalapit ang gintong liwanag. Tila napakahirap na abutin at pigilan ito. Halos kasabay nito, sa isang putok, ang gintong liwanag ay direktang sumabog. 3,000. Nagmamadaling tumingin si Pangolin kay Han 3,000, at ang buong lalaki ay natigilan. Halos sabay na tumakbo si Zia na nakatayo doon ay nadapa rin at napaatras ng ilang hakbang. Ang buong tao ay puno ng hindi kapanipaniwala. Dahil sa oras na ito, ang lugar kung saan sumabog ang gininto ang liwanag sa likod ng Aaron ay wala sa likod ni Aaron, kundi sa isang tao. Dumudugo ang kanyang bibig, at ang kanyang maselang mukha ay puno ng pamumutla at sakit. Sa kanyang kaakit-akit na mga mata, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at tumingin kay Zia na tumakbo ng mahina. Ang taong ito ay walang iba, ito ay si Zia Wei. Nang tatamaan na sana ni Jin Guang ang World Universe at Kyoso ng Aaron, hindi na niya napigilan at nagmamadaling lumabas para labanan ang halos nakamamatay na suntok na ito para sa Aaron. Zia Wei. Tumakbo si Zia na gising matapos matigilan sandali. Nagmamadali siyang lumapit sa mukha na may pagkabalisa at labis na pagkabalisa, hinawakan ang kanyang kapatid, tiningnan ang kanyang maputlang mukha, at nakonsensya sandali. Bakit ka pumunta dito? Hindi ba dapat nasa kwarto ka? Umiling si Zia Wei na may luha sa kanyang mga mata, pinutol ang mga salita ni Ziaran, at atubiling ngumiti, dahil gusto ng kanyang kapatid na magpakasal. Pagkarinig nito, tumakbo si Zia at hindi na napigil ang umiyak ulit. Bago pumasok sa Watermoon Cave, alam na niya ang isip ng kapatid niyang bumalik mula sa Peach Forest. Matapos mag-usap ang 2 kapatid na babae, hiniling niya sa kanya na hintayin ang balita sa pagsasanay sa pagsubok sa silid at ipaubaya sa kanya ang lahat.
Sa tingin ko, gusto talaga ng babaeng ito ang Aaron, kaya sabik na siyang malaman ang balita sa pagitan nila, kaya tahimik siyang tumakbo sa hall para mag-eavesdrop. Pero hindi ko inaasahan na maririnig ko ang mga sagot na iyon na maaaring makadurog ng puso niya. Ang tanga mong babae, binawi ni Zia Wei ang kanyang ngiti at bahagyang umubo, ngunit mas damaloy ang dugo. Gayunpaman, tiniis pa rin niya ang sakit, tumingin kay Zia na tumakbo at sinabi, "Ate, pwede mo bang ipangako sa akin ang isang kahilingan?" Tumakbo si Zia na malungkot na pumikit, tumango at umiling. Ang dalawang magkapatid ay naninirahan ng maraming taon. Paanong hindi niya alam kung ano ang gustong sabihin ng dalaga at kung ano ang mga requirements na gusto niyang gawin sa sandaling ito. Tumakbo si Zia na kumuyam ang kanyang mga ngipin at galit na tumingin kay Aaron. Puno ng mamamatay tao na espiritu ang kanyang mga mata. "Aaron, nasaktan mo ng husto ang kapatid ko. Ayokong kunin ang buhay mo." Tumakbo si Zia biglang tumayo, inilahad ang palad at dirdiretsong kinunan ito ng litrato. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!